Kagabi po, ako po ay pumunta sa isang lamay ng isang binata sa Navotas na bago siya binawian ng buhay, punong-puno po siya ng pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ito po ay si Jerod Jemboy Baltasar na pinatay ng mga Navotas PNP dahil sa mistaken identity. Ayan po siya. Kung mananapati niyo po, I would like to share a short video of my conversation with the mother of Jemboy. Meron po tayong video. Na pumunta rin po doon na. Meron po mga SWAT na pumunta rin po doon na. Nakatutok po doon sa bangka. Ang inaano ko, baka SWAT po yung nakapatay sa anak ko kasi sa ulo po yung tama niya. Mahinang audio. Dapat po yung nangyari, mga alauna po. Posible po hindi nila nakilala yung anak ko. Sana po tinanong nila kung ano yung pangalan ng anak ko. Sir, isasali ko na rin po yung, di ba po patay na yung anak ko, nakalagay po siya sa styrofoam. Nandun po yung mga polis, meron po lalaki bumaba, hinila pa po yung anak ko sa may burak. Tapos po, ang ginawa niya, pinag-isipan niya po yung anak ko. Meron po talaga nakakita na patay na yung anak ko, pinag-isipan niya po. Tapos may balak siyang parang babaunan niya pa ng droga yung anak ko. Meron po Nakakadurog po ng puso at nakakagalit ang sinapit niya sa kamay ng ating mga kapulisan. Mistaken identity. Kumbaga, sa mga pulis, pasensya na, kala namin ibang tao ka. Hindi po ba dapat lahat tayo tumatayo ngayon para kay Jemboy na nilapastangan ng ating criminal and justice system? Lumapit po sa aking programa ang lola ni Jemboy nung nakarang linggo at pinatutukan ko ang kaso niya. Napag-alaman po namin na napakaraming kalokohan at kawalanghian nangyari dito sa kaso ni Jemboy. Sa dami ng panukalang batas na pinapasa natin dito, parang pagdating sa field at sa mga operations ng pulis, ito ay binabaliwala. Binibigyan natin sila ng budget na pambili ng mga armas para maprotektahan ang ating mga kababayan. Pero anong nangyari? Ang mga armas na binili ng ating buwis ang mismong kikitil ng buhay natin. Bibigyan natin sila ng otoridad upang panatilihin ang seguridad at kapayapaan, pero sila mismo ang sanhi ng takot at gulo at paghasik ng lagim. Mr. President, itong nakarang Lunes sa pamumuno ng Chairman ng Committee on Public Order na si Senator Bato de la Rosa ay inimbestigahan ang pagpaslang kay Apari Vice Mayor Romel Alameda at iba pa niyang kasamahan. Marami po tayong natutunan sa hearing na yun at kung anong mga batas ang dapat ipasa. Sa katunayan, umuusad na po ang ating bill na body-worn camera, CCTV sa mga jails at prisons at ang Checkpoint Regulation Act. Pero, nais ko po ulit kumatok sa pinto at sa puso ninyo, lalo na sa Committee on Public Order at kay Senator Bato. Sana po ay maimbestigahan din po natin ang nangyari kay Jemboy. Ang kaso niya at ang nangyayari sa kanyang pamilya ay siyang nangyayari sa mas nakararami nating mga kababayan. Mr. President and my dear colleagues, our criminal justice system is not the same for the rich, powerful, and influential as to what is being applied to our ordinary citizens, most especially the poor and the powerless.